Welcome to Donmar TV News Channel. Formal nang inihain ni Senator Christopher Bongo ang kanyang COC withdrawal sa tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC sa Palacio del Gobernador sa Maynila kanina. Bukod sa isa nitong staff, wala nang ibang kasama si Senator Bongo sa kanyang paghahain ng withdrawal. Sumakay lang din ito aga ng taxi sa kanyang pagpunta dito sa Commission on Elections. Ayon sa senador, matagal na siyang desididong umatras sa pagtakbo sa pagkapangulo. Makikita na December 8 pa niya pinirmahan ang kanyang statement of withdrawal. November 30, nag-anunsyo ang mambabatas na hindi na siya tutuloy sa pagtakbo dahil ayaw anya ng kanyang pamilya at para na rin sa Pangulo na ayaw nitong mahirapan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Christopher Bongo. Ulitin ko, as a matter of principle, wala na po ako sa karerang ito sa pagtakbo bilang Pangulo ngayong 2022. Nakapagsalita na po ako last November 30. Inantay ko lang po ng konting panahon na ipaintindi po sa mga supporters ko na talagang nagre-resist po ang aking puso at ang aking isipan sa pagtakbo bilang Pangulo. At naahawa po ako kay Pangulong Duterte. Matanda na po siya. Ayoko na po siyang pahirapan at ayaw rin po ng aking pamilya. Sana po'y maintindihan niyo po ako. Humihingi po ako ng paumanhin sa mga supporters ko. Nandito naman po ako na handang magserbisyo pa rin po sa inyong lahat sa abot ng aking makakaya. At mahal na mahal ko po kayong lahat. Pakiusap nito sa kanyang mga taga-suporta na tulungan sila ni Pangulong Duterte na ipagpatuloy nga ang nasimulan anya ng administrasyon tulad ng Build program at ng Malasakit Center. Humingi din ito ng paumanhin sa kanyang taga-suporta pero binigyang diin ito na may isa siyang salita. Ayon pa kay Senator Go, pag-uusapan pa nila ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang susuportahan sa pagka-Pangulo. Aga ayon pa nga dito sa mambabatas sa naging interviews kanina sa kanya ay walang ibang nakakaalam dito sa kanyang pag-withdraw. Maging yung itong partido Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS kung saan siya nga ay tumakbo bilang substitute. So ang nakakaalam lang ng kanyang pag-withdraw ay si Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala aga, ngayong umaga ay sinagawa na rin yung raffle ng mga party list group. At kung saan sa raffle na yon ay malalaman ng mga tumatakbong mga partido kung ano ang kanilang number doon sa balota sa darating na halala. Mahigit 100 dating rebelde sa Agusan del Norte ang tumanggap ng puhunan at tulong pangkabuhayan. 15 asosasyon din mula sa conflict vulnerable areas ang binigyan ng puhunan. Nagpaalala naman si Governor Dale Corvera na gamitin sa maayos ang mga natanggap na tulong dahil patuloy anyang gobyerno sa pagtulong upang wakasan ang insurgency sa probinsya at sa buong bansa. Gikan kinis mga tao na may bayad sa ilang buhis para lang kamo nga mga FRs matagahan o insaktong pagtagad makabaro sa inyong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Unahin natin ng pag-usapan ito nga pong tatlong posisyon, tatlong commissioner ang mawawala sa COMELEC bago ang eleksyon sa Mayo. Dahil kung di ako nagkakamali, January o February, magre-retiro sila, so papalitan. At siyempre, ang appointing power nito ay si Pangulong Duterte. Kung sino kanyang ipapalit, siya po yung merong authority doon sa ilalim ng saligang batas. At ito pong COMELEC, kaya mahalaga dahil mag-e-eleksyon tayo, huwag nating kalimutan, ito po'y independent body. Independent o tinatawag nating Constitutional Commission kasi nga po ito under ng 87 Constitution, sila po ay independent body na nangangasiwa ng ating eleksyon. Every 3 years, every 6 years sa presidential. Okay? So, ngayon pa lang kaya ko natin tinatalakay ito dahil ang grupo po ng oposisyon na identify sa kampo ni Leni Robredo ngayon pa lang ay nagtatanong at parang may pagdududa. Ito kayang pag-a-appoint ng mga bagong commissioner, hindi kaya ito ay papabor lang sa mga kandidatong pwedeng suportahan ng administrasyon? Although sa ngayon wala pa namang formal na ina-announce ng Malacanang kung sino talaga ang kanilang kandidatong Pangulo, pangalawang Pangulo, or anumang posisyon sa national and local. Pero yung opposition ay may pagdududa kaagad. So, alam nyo,
pagka ho yung pagdududang yan ang pinapairal, hindi ho maganda. Kasi parang kawalan ng respeto sa batas. Kasi yung batas, ang linaw, independent yan. At ang presidente ang nag-a-appoint ng commissioner, wala namang iba eh. Although yan ay dumadaan sa makapangyarihang commission and appointment. Ang problema lang, wala ng panahon. Baka hindi na po dumaan. Actually, baka wala na talagang panahon. Kasi kung February, wala na. Wala ng Congress na panahon para ho talakayin ng commission appointment. Maliban lang kung magkaroon ng special na oras para dyan. Pero kung hindi man, kahit na hindi dumaan sa commission appointment yan, mananatili ng commissioner yung mga yan kapag na-appoint ng chief executive ang kailang posisyon. Siguro dapat po ay isipin natin na pagtiwalaan natin ang COMELEC kasi wala naman pong ibang maghahawak na ahensya ng gobyerno para pangasiwaan ng eleksyon kung hindi COMELEC. Yung mga nagdududa lang dito, dahil siguro baka feeling nila naghahabol sila, feeling nila talagang malayo sila sa mga survey, kaya nagiging dahilan na lang yung baka yung pagdududa nila sa COMELEC na kung matalo sila baka nadaya sila or pinabura ng COMELEC ang kandidato ng gobyerno. So napaka-unfair po nun. Hindi po maganda yan. So huwag naman magagalit. Yung pong walang tiwala sa COMELEC, walang tiwala sa batas, walang tiwala sa mga taong nandyan, huwag na kayong sumali sa eleksyon. Kasi hindi po magandang pangitain yan sa side ng mga butanting matitinong Pilipino na tayo sasali at hinihikayat natin ang taong bayan nag-participate sa eleksyon, tapos yung oposisyon naman ay nagdududa at parang kinukondisyon ng tao na pag natalo ang oposisyon ay baka nadaya dahil kakampi ng Malacanang ang commissioner. Hindi po maganda yan. At actually talagang masama kung interpretation yan at haka-haka ng mga madudumi ang isip. Okay? Mag-react po kayo dyan, mag-comment po kayo dito sa isyong ito at okay lang po. Basta walang personalan. Pwede naman ho ay issue lang ho na tinatalakay natin. Pangalawa, ito pong survey na ginawa po ito ng Public Asia Incorporated, December 6 hanggang December 10, isang araw lang. Kasi ngayon, 14 pa lang dito sa Pilipinas, so ilang araw pa lang nakakalipas. At dito po sa survey, talagang nananatiling malayo at nangunguna si Bongbong Marcos at Sara Duterte, yung tandem nila. Kasi si Marcos ay nakakuha ng 51.9. Okay? 51.9. Yung result niya kaya number 1 siya. At sa vice naman, nangunguna rin ay si Mayor Sara Duterte na mayroong 54.8%. So, ang taas po niyan. Itong pong pumapangalawa sa presidential ay si Leni Robredo, nakakuha lang ng 20.2. Undecided, 8.3. Yung pong bali pang-apat, kasi nauna pa yung undecided kaysa kay Dumagoso, 7.9 lang eh. Mas marami pa yung undecided kaysa sa ngayong nakukuha nitong si Dumagoso. Si Senator Bongo, dahil nag-withdraw yan, pero nasasama pa rin sa survey, 3.9. Lacson, 3.4. Pacquiao, 2.3. So, ang lalayo. Ang 2 figures lang na nakahabol si Robredo, pero malayo pa rin. Wala pang ang kalahati. 20.32 lang eh. Ay si Marcos 51.9. So napakalayo na. Samantala sa vice nga nangunguna si Sara 54.8, Ong number 2 11.2, Soto number 3 11, ang kanya 11.0 at Pangilinan 9.7. So ayan po yung lumabas. Inuulit natin December 6 and 10, survey ito ng Public Asia Incorporated. So malayo. So, ibig sabihin, mahabang paghahabol. Parang ito yung nakikita sa mga motorcade at rally na talagang dinudumog ang BBM Sara all over of the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila. Kaya yung survey ay hindi nalalayo doon sa personal na nakikita ng tao sa mga rally. Ganong karami talaga. So malayo na. Malaki yung 51.9%. Ngayon, more or less ay 4.5 months pa bago ang eleksyon. Kaya nga, pinanindigan ko yung sinasabi ko na pagdating ng January, February, mas malayo ang mararating nitong nauuna. Ewan ko kung paano hahabol. Anong diskarte at paano makakahabol ang mga nahuhuling kandidato. Kahit anong ingay, kung ganoon din lang ang labasan ng galawan, ay baka mahirapang makahabol. So, ayan po. Ano inyong masasabi dyan? Mananatiling malakas at malayo sa survey ang BBM Sara. Nauuna talaga sila. Milya-milya, parang ganyan.